Yan po, maminamahal. Kaya nga, nais ng ating pinakamamahal na Panginoon na lagi po tayong magtiyaga sa panalangin. Kailanman, sabi ng Biblia, ang Diyos ay hindi liko para limutin ang ating mabubuting gawa. Gaya ng inalimbawa dito ng ating pinakamamahal na Panginoon sa isang masamang hukom. Ang ating dakilang Diyos, hindi po siya masama. Katunayan, kagalakan niya, napakinggan ang ating mga panalangin. Nakapagbibigay ng kagalakan sa Diyos yun. Kaso, para naman sa panig natin, kailangan din po tayong magkaroon ng tinatawag na pagpapahinuhod. Magkaroon po ng pagtsatsaga para manalangin po tayo palagi. Yan po, maminamahal. At ang pangalawa, ang sabi po rito, ang mga gagawin natin kapag nararanasan natin hindi tayo pinakikinggan ng Diyos, ang pangalawa sabi rito, when the answer is no, it's hard to accept. But sometimes no is the answer. We receive from God. Minsan, maminamahal, kapag ang katugunan ng Diyos sa ating mga panalangin ay hindi, minsan hindi po natin matanggap. Parang napakahirap na tanggapin yung tinatawag na no sa kasagutan ng Diyos, maminamahal. Pero tandaan po natin, sinabi nga ng Biblia, all things work together for good. Sabi na Romans 8:28, sabi, ang mga bagay ay nagkakalakip-lakip sa ikabubuti ng mga nagtitiwala at sumasampalataya sa ating mahal na Panginoon. Minsan kasi, maminamahal, ang tinitingnan lang natin yung kasalukuyan. Kaya iniisip natin, maminamahal, na kung hindi pakikinggan ng Diyos ang ating mga panalangin, ay iniisip natin, maminamahal, na ano ang mahal na Panginoon, hindi sadyas. Parang iniisip natin ang ating mahal na Panginoon na hindi makatwiran. Bakit hindi tayo pinakikinggan? Pero, ang totoo nun, maminamahal, sabi nga, 10 years from now, 20 years from now, 30 years from now, alam na ng mahal na Panginoon, maminamahal tayo kasi, ang alam lang natin yung sandaling ito. Minsan humingi tayo ng bahay, hindi tayo pinakikinggan kasi hindi natin iniisip, maminamahal, na minsan nakasasama, maminamahal, yung ating iningi. Katulad ng humingi tayo minsan ng sasakyan, inihiling natin na tayo yumaman, pero ang totoo nyon, maminamahal, kaya hindi pinakikinggan ng Diyos sapagkat hindi nakakabuti sa atin. May mga bagay na alam natin na akala natin ay nakakabuti, pero hindi nakakabuti sapagkat Diyos ang nakakaalam, sapagkat alam ng Diyos ang 10 years from now, 20 years from now, at 30 years from now. Minsan nagdadasal tayo, gumaling tayo sa ating sakit, hindi pa tayo gumagaling kasi gusto ng mahal na Panginoon magkaroon muna tayo ng malaking pananampalataya sa Kanya. Kasi alam ng Diyos sa mga darating na panahon, kapag pinagaling ka na, hindi ka na maglilingkod sa Diyos. Meron namang mga pinagpala, na kapag pinagpala sila ng mahal na Panginoon, nakakalimutan na nila ang paglilingkod sa Diyos. Kaya nga, unti-unti lang yung pagpapalang ibinibigay sa atin. Ganon, maminamahal ang ating dakilang Diyos. Sabi po rito sa James chapter 4 verse 3, matutungayan po natin dito sa Santiago 4, talatang 3. Dito po sa Santiago chapter 4 verse 3. Kayo nagsisingi at di kayo nagsistanggap, sapagkat nagsisingi kayo ng masama upang bugulin sa inyong mga kalayawan. Amen. Yan po, maminamahal. Minsan iniisip po natin na para sa kabutihan yung ating hiningi, pero alam na ng Diyos, maminamahal, 10 years from now, 20 years from now, 30 years from now, kahit 100 years from now. Alam niya na, maminamahal, kaya minsan nagsisingi tayo, hindi tayo tumatanggap. Sapagkat sabi po rito, kayo nagsisingi, hindi kayo nagsisitanggap, sapagkat nagsisingi kayo ng masama upang gugulin sa inyong kalayawan. Minsan humingi tayo ng kagalingan, akala natin, hindi pa natin tinatanggap, akala natin, maminamahal, hindi makapangyarihan ng Diyos, hindi totoo ang Diyos. Pero ang totoo niyan, mas gusto na malapang na tayo po, mga minamahal, magkaroon ng malakas na pananampalataya kaysa tumanggap ng kagalingan. Kasi dito sa ministeryo natin, mga minamahal, lalo na po sa mga krusada, ang dami pong gumagaling, mga minamahal, mga cancer, mga lumpo, nakalakad sila, pero pagkatapos nilang gumaling, mga minamahal, hindi na sila babalik. Alam niyo po ba, mga minamahal, na mas mabuti po ang kaligtasan ng ating kaluluwa kaysa sa kagalingan ng karamdaman. Tandaan niyo po yan. Kasi pag gumaling tayo at hindi na tayo bumalik, gumaling ang ating karamdaman, pero yung pinaka-importanting bagay na dapat nating matanggap, ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa, ay hindi po natin natatanggap. Tandaan po natin, sabi nga ng ating beloved pastor,
kagalingan, para kumbaga sa prutas, parang buto at balat lang yan. Ang importante yung kagligtasan at buhay na walang hanggan. Yan yung pinakalaman ng prutas. Ito yung mitiin natin. Ito ang pakanasain natin. Sabi ng Jeremias 29 verse 11, basahin po natin ang talata. Dito po sa Jeremias chapter 29 verse 11. Sapagkat na nalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Amen. Nalalaman ko ang pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng mahal na Panginoon. Mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan tayo ng pag-asa sa ating huling wakas. Mga minamahal, ang ating mahal na Panginoon 10 years from now, 20 years from now, kahit 100 years from now, alam niya na. Kaya gusto niya, maminamahal, na ibigay sa atin yung higit na nakakabuti, maminamahal, kesa sa ating hinihingi. Sabi nga ng Biblia, Romans chapter 8 verse 28, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Nalalaman ko mga bagay na nagkakalakip-lakip, gumagawa sa ikabubuti. Sabi, ang lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip sa ikabubuti sa mga nagsisiibig sa Diyos, sa mga katwid bagay, yaong tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Yan po, maminamal, ang plano ng ating mahal na Panginoon, sapagkat iniisip natin, maminamal, ay iniisip natin yung hindi tayo pinakinggan ng Diyos, pero ang iniisip ng ating mahal na Panginoon ay mas higit pa sa ating hinihingi ang ibinibigay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, pangatlong paraan, maminamal, sabi ng Biblia, para malaman natin kung anong gagawin pag hindi pinakikinggan ng Diyos ang ating mga panalangin. Pangatlo, sabi po rito, finding God's will. Minsan, pinapaalam sa atin ng mahal na Panginoon ano ang nais niya, ano ang plano niya sa atin. Sabi, mga minamahal, hanapin natin kung ano ang kalooban ng ating mahal na Panginoon, sapagkat sinabi ng Biblia, God heareth not sinners. But if any man be a worshipper of God and do it His will, He may hear it. Ang Diyos ay hindi liko para limutin ang ating mabubuting gawa. Ang Diyos, maminamahal, ay tumutugon ng ating mga panalangin, pero dapat alamin po natin yung kalooban ng mahal na Panginoon. Sabi po rito sa unang 1:5, talatang 14 at unang 1:3-22, sabi rito, maminamahal, ay kung ginagawa natin ang kanyang banal na kalooban, ay pakikinggan niya tayo. Basahin natin talata. Dito po sa 1 John chapter 5 verse 14, at ito ang nasa ating pagkakatiwala sa Kanya, na kung tayo humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, ay dinidinig tayo niya. Sa 1 John chapter 3 verse 22. At anumang ating hingin ay tinatanggap natin sa Kanya, sapagkat tinutupad natin ang Kanyang mga utos at ginagawa natin ang mabagay na kalugod-lugod sa Kanyang paningin. Amen. Yan po, maminamahal, ang pangako ng ating mahal na Panginoon. Ha? Kung tayo po ay magtitiwala lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon, ang sabi ito, ang ating pagkakatiwala sa Kanya, na kung tayo humingi ng anumang bagay ayon sa Kanyang kalooban, ay dinidinig niya tayo. Pakikinggan tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi ko nga po sa inyo, maminamahal, 10 years from now, 20 years from now, 30 years from now, alam na ng mahal na Panginoon. Yung alam lang natin, yung bukas, yung mamaya, maminamahal, pero yung after 10 years, after 1 year, hindi pa po natin alam yan, pero ang ating mahal na Panginoon, alam niya na yan. Minsan, nananalangin tayong gumaling sa ating karamdaman. Ang tagal po natin bago tanggapin, kasi alam ng mahal na Panginoon na kapag dumating yung minsan ng tinanggap mo ang kagalingan, maraming mga Kristiyano ang tumanggap karakadaka ng kagalingan, nawawala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang kanilang layunin lamang ay para gumaling, pero dapat mas importante po ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa kaysa po ang kagalingan ng karamdaman. Meron nga mananampalataya dito, maminamahal, hindi ko na mabanggitin ang pangalan. Ang sabi niya, mahal na Panginoon, natagpuan ko na po ang katotohanan. Siya po may karamdaman ketong. Sabi niya, mahal na Panginoon, nanampalataya po ako sa iyo. Ha? Natagpuan ko ng katotohanan, kahit hindi na ako gumaling sa karamdaman kong ketong.
ay maglilingkod ako sa iyo sapagat na akin napatunayan na ang gawain ito ay nasa buong katotohanan. Mga minamahal, kinabukasan pagdalo niya, malinis na ang kanyang buong katawan. Samantalang sinabi niya, kahit hindi na siya gumaling, ay magpapatuloy siya maglingkod sa Diyos. Lalo siyang pinagaling. Pero nung nananalangin siya na gumaling sa karamdaman, lalong hindi siya gumagaling. Yung pala, sinusubukan lang siya ng ating mahal na Panginoon na bigyan niya ng importansya higit sa lahat ang kaligtasan ng kaluluwa kaysa sa kagalingan ng ating mga karamdaman. Sabi nga dito sa Mateo 26:39, sabi po rito, huwag sa ibig ko kundi ayon sa nais mo. Ha? Sabi niya, thy will be done. Not my will, but thy will be done. Dapat kapag tayo po'y nananalangin sa ating mahal na Panginoon, lagi natin sabihin, not my will, but thy will be done. Hindi sa kalooban ko, kundi ayon sa kalooban mo. At ang pangalawa, ang pang-apat na paraan, maminamahal, kung hindi natin hindi pinakikinggan ng Diyos sa ating mga panalangin, ito po ang akbang natin gagawin. Sabi, make a vow offering for God. Magbigay tayo ng mga tinatawag na vow offering. Alam niyo po ba, maminamahal, yung tinatawag na vow offering? Ito po yung mga tinatawag na panata. Kung gusto nyo talagang pakinggan ng Diyos ang ating mapanalangin, manata tayo katulad nito si Ana. Ito pong si Ana, maminamahal, siya po ay baog. Pero nangako siya, mahal na Panginoon, ipinapangako ko, kung ako'y bibigyan mo ng anak, ang unang magiging anak ko, ipinapangako ko po sa iyo, ibibigay ko sa iyo sa iyong banal na gawain. Ito po si Ana. Basahin po natin ang unang Samuel, Kapitulo 1, talatang 16, at italo ng 20, at mamaya italo natin ng 27 hanggang 28. Kaya hindi basahin natin. Dito po sa 1 Samuel, chapter 1, verse 16, tanong sa 20, 27 hanggang 28. Sa 16, huwag mong ibilang na babaeng hamak ang iyong lingkod, sapagkat sa kasaganaan ng aking daing at ng aking pagkaduwahagi ay nagsalita ako hanggang ngayon. 20, at nangyari nang sumapit ang panahon na si Ana ay naglihi at nanganak ng isang lalaki at tinawag na pangalan niya na Samuel na sinasabi, sapagkat aking hiningi siya sa Panginoon. Sa 27, dahil sa batang ito ako'y nanalangin at pinagkaloob sa akin ng Panginoon ang aking hiling na aking hiningi sa Kanya. Kaya't aking ipinagkaloob naman sa Panginoon habang siya'y nabubuhay, pinagkakaloob ko siya sa Panginoon at siya'y sumasamba sa Panginoon doon. Amen. Amen. Yan po, maminamahal, ang panalangin po ni Ana. At ito po si Samuel, binigyan siya ng Diyos ng anak na ang pangalan ay Samuel, na ito po yung naging propeta ng ating mahal na Panginoon. Ang kanyang ina, maminamahal, ay baog. Pero siya po ay nanalangin. Lagi niyang ipinangako, maminamahal, na kung bibigyan siya ng anak, sabi ng Biblia, maminamahal, ay ipagkakaloob niya sa ating dakilang Diyos. At ang sabi po sa talatang 20, at nangyari nang sumapit ang panahon na si Ana ay naglihi at nanganak ng isang lalaki at tinawag ang pangalan niya na Samuel, na sinasabi, sapagkat aking hiningi siya sa Panginoon. Sa 27 at 28, sabi po rito, dahil sa batang ito, ako'y nanalangin at ipinagkalob sa akin ng Panginoon ang aking hiling at ang aking hiningi sa Kanya. Kaya't aking ipagkakalob naman sa Panginoon habang siya'y nabubuhay at ipinagkalob ko siya sa Panginoon at siya'y sumamba sa Panginoon doon, mga minamahal. Yan po ang tinatawag na make a vow offering for God. Kung meron ka mga panalangin hindi pinakikinggan ng Diyos, may nararanasan mo, mga minamahal, na hindi pa binibigay ng Diyos ang panalangin mo, sabi rito, mga minamahal, sa Ecclesiastes, manata ka sa malapan. Ngunit kung ikaw ay mananata, kasi may mga mananampalataya na kapag nangako sila, nagpanata sila, pag tinugon na yung panalangin nila, nakakalimutan na yung panata. Kung hindi man nila nakalimutan, maminamal, magbabaliwala sa kanilang panata, iisipin nila na wala namang nakakaalam. Pero tandaan po natin, pag nanata ka, hindi pwedeng malingid sa Diyos yan. Sabi po rito, Ecclesiastes 5:4 hanggang 6, basahin po natin. Dito po sa Ecclesiastes chapter 5 verse 4 up to 6. Pagka ikaw ay nananata ng panata sa Diyos, huwag kang magliban ng pagtupad, sapagkat siya'y walang kaligayahan sa mga mangmang. Tuparin mo ang iyong ipinanata. Maigi nga ikaw ay huwag manata, kaysa ikaw ay manata at hindi mo
tumupad. Huwag bayaan ang iyong bibig na pagkakasalanin ang iyong laman at huwag mang magsabi sa harap ng anghel na isang kamalian. Bakit nga magagalit ang Diyos sa iyong tinig at sisirain ang gawa ng iyong mga kamay? Amen. Yan ang sabi ng Biblia, maminamal, kung mananata ka at hindi mo kayang tuparin, huwag kang mananata, maminamal. Mabuting huwag ka nang manata. Sabi, maigi nga na ikaw ay huwag manata kaysa ikaw ay manata at hindi mo tutuparin. Pero si Ana, maminamahal, kahit baog siya at binigyan siya ng kaisa-isang anak na si Samuel, tinupad niya yung kanyang panata, maminamahal, at pagkatapos niyan, binigyan ulit siya ng ating malapang noon ng 2 anak. Mga minamahal, pagkatapos niya ibigay sa Diyos, maminamahal, si Samuel sa pamagitan ng pari na si Eli. Ang sabi rito sa huling talata, basahin po natin ng Mateo, Kapitulo 7, talatang 7 hanggang 11. Uling talata, basahin po natin, maminamahal, inuutos ng ating dakilang Diyos na tumupad tayo, maminamahal, sa ating mga ipinangako. Lalo na kapag tayo po ay nananalangin, tinutuparin natin kung anong ating mga pangako sa ating dakilang Diyos. Mateo 7, 7 hanggang 11. Dito po sa Mateo chapter 7 verse 7 up to 11. Magsingi kayo at kayo bibigyan. Magsihanap kayo at kayo makakasusumpong. Magsituktok kayo at kayo bubuksan. Sapagkat ang bawat humingi ay tumatanggap at ang humahanap ay nakasusumpong. At ang tumutuktok ay binubuksan. O anong tao sa inyo at kung siya hingan ng tinapay ng kanyang anak, ay bato ang ibibigay? O hingan siya ng isda at bibigyan niya ng ahas? Kung kayo nga, bagaman masama, ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit na magbibigay ng mabubuting bagay sa nagsisingi sa Kanya? Amen. Yan po, maminamahal, ang tandaan po natin. Ano man ang ating hingin sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, may katuparan yan. Magsingi kayo at kayo ibibigyan, magsihanap kayo at kayo'y makasusumpong, magsituktok tayo at tayo'y bubuksan, sapagat ang bawat tumingi ay tumatanggap, ang bawat tumahanap ay makakasumpong, ang bawat tumutuktok ay bubuksan. Sabi ng Biblia, mga minamahal, kung ang mga tao rito na mga magulang natin, mga kaibigan natin, bagamat masasama, ay nakapagbibigay ng mabuting bagay, ano pa kaya, maminamahal, ang ating Ama sa langit? Ngunit, ang sabi ng Banal na Kasulatan, mumingi tayo na may pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon at isipin po natin ang ating hihingiin, maminamahal, ay hindi po yung tinatawag na wants. Sabi, my God shall supply all your needs according to His riches and glory. Sabi ng Philippians chapter 4 verse 19. And my God shall supply all your needs according to His riches and glory. Hindi sinabi ng Biblia, my God shall supply all your wants. Dapat humingi tayo yung needs lang natin, hindi yung wants. Kung humingi tayo ng kotse, isipin natin kailangan natin ng sasakyan dahil nahihirapan tayong dumalo, nahihirapan tayo, maminamahal, na sumamba sa gawain. Hindi yan wants, yan po yung needs. Ano man ang ating hiningi, isipin natin palagi kung ito po ay needs or wants. Pero kung hingi ka nang hingi, hindi mo naman kailangan, maminamahal, ito po ay kasalanan sa ating pinakamamahal. Dapat pangingi lang tayo ng mga kailangan natin. Kaya sa gabing ito,